Okay. What's up guys? Welcome back to my channel. At ngayon nga, meron tayo itong bagong IP camera from Anki na ipapakita ko sa inyo kung ano nga bang meron dito at kung okay nga rin ba siya tulad ng ibang IP camera. Ito ang kanilang Anki Creator 2 na meron 3 megapixel na kaya mag-record ng Full HD. Kaya naman huwag natin patagalin, simulan na natin. Pakita ko na sa inyo kung ano yung laman ng box niya. So, syempre, una na dito out of the box, itong Anki Creator 2, user guide, power adapter, micro USB cable, mount disc, at itong mga screws. So yun na lahat ng laman ng box niya. Dito naman sa kanyang camera para ma-idea kayo sa parts niya. So syempre, una na dito, meron siyang camera lens, microphone, infrared lights, light sensor, at sa ilalim naman ng kanyang camera head, yung kanyang reset button, and yung memory card slot. Sa back part naman niya, meron siyang speaker at yung kanyang micro USB port. Dito nga pala sa kanyang box, nakaprint agad dito yung mga highlight features itong Creator 2 na mamaya ay iisa-isayin natin. For the setup naman ito, sobrang dali lang niyang iset up as in, mag-download lang tayo ng MyAnki app sa ating phone, mag-login and mag-setup lang tayo ng account, then follow lang natin yung instructions sa user guide or sa user manual natin. So, maglalagay na ako ng link sa description box para sa separate video para sa pag-setup nitong Anki. Pero trust me, sobrang dali niyang i-set up over the Wi-Fi. Sa storage recording naman itong Creator 2, gaya sa ibang IP camera, meron tayong two option. Una, meron tayong cloud storage and local storage. Siyempre, sa cloud storage, given na doon, meron tayo dito babayaran ng monthly fee dahil lahat ng recordings natin is masasave sa ating cloud storage. Ang kagandahan lang dito sa cloud storage is yung mga footage natin is marireview natin in case na manakaw yung mismong IP camera natin. Pero if di naman kayo interested doon tayo sa local storage. So, lagyan lang natin to ng micro SD card. Supported naman ito ng 128GB of memory card. Pero take note na lang din na kagaya sa ibang IP camera, recommended na ang gamitin dito is yung class 10 na memory card. Para hindi tayo magkaroon ng problema in the future sa mga recordings na masisave dito. At para sigurado rin tayo na babasahin yung memory card na ilalagay natin dito. Dito na nga tayo sa pinaka-main function, controls, and features itong Creator 2 sa mismong application niya na MyAnki. Una na nga dito yung kanyang pan tilt coverage camera angle. So meron nga itong 350 degrees of panning and tilting of 60 degrees. So para makontrol natin to sa mismong application, dito sa pinaka-live feed niya, dito magka-swipe up, left and right lang tayo, swipe down, and automatic yung mismong camera head niya is mag-move siya. Kung gaano kabilis mag-move yung camera head niya, depende sa range ng pag-swipe natin sa mismong live feed niya. Dito naman tayo sa kanyang two-way audio. Working fine naman yung kanyang two-way audio kung ikaw ay nakikinig dun sa end ng Creator 2. Maintindihan mo naman. At kung gaano kalakas, malakas naman siya pero still, depende yan sa environment na pag-alagyan natin kung sa tahimik ba or medyo crowded na environment. Pero don't worry, meron namang setting itong Creator 2 dito sa atin. Meron tayong option para i-adjust yung kanyang sound levels at pati na rin yung kanyang microphone gain. Sample microphone test dito sa Anki Creator 2. Hello. Speaker test. Speaking of speaker, dito na tayo sa kanyang one key alarm. So ito ang Creator 2 is meron siyang speaker at pwede tayo makapag-send ng sound alert gamit yung ating phone para i-notify or i-call out yung nasa other end ng camera. So, yung tunog niya is yung pang-warning sound. So, para ma-call out talaga at makuha talaga yung attention ng nasa other end ng camera. So, dito pwede natin siyang i-manual mag-send ng alert dito sa ating application ng Anki or automatic siyang mag-trigger kapag meron siyang na-detect na motion or human body motion. Pero yun nga, pwede naman natin siyang i-select doon sa ating settings kung human body motion ba or random motion lang siya, magti-trigger yung kanyang sound alert. Sa kanyang motion detection naman, pwede nating iset na ma-notify tayo na may motion na na-detect itong camera. Pwede nating ma-identify kaagad kung human or simple motion or random motion lang yung na-detect niya. Ilalang natin siyang enable sa settings at kung gaano siya ka-accurate sa motion detection, accurate naman siya. Meron nga rin itong active motion tracking. Ibig sabihin, kapag merong nadaan na motion sa harap nitong camera, susundan niya ng tingin hanggang sa mawala ito sa frame.
So para may reference kayo or para makita nyo rin kung paano nag-work itong active motion tracking, ito yung sample video for your reference. Ang gusto ko dito sa active motion tracking din, isa dito, ay yung kapag wala na siyang motion na nadedetect, bumabalik siya sa dati niyang pwesto or yung focus ng camera niya dun sa previous scene bago pa siya nakadetect ng motion. I-settings naman tayo dito para sa active motion tracking kung gaano nga ba ka-sensitive pagdating sa daytime or nighttime. Na pwede natin i-adjust para hindi siya ganun ka-sensitive sa pag-active motion tracking niya. Ngayon, dito na tayo sa pinaka-big deal specification ng mga ganitong mga IP camera. Dito sa Crater 2, meron siyang 3 megapixel at kung gaano nga ba siya kalinaw. So, papakita ko lang sa inyo yung mga sample recordings dito sa Crater 2 para kayo na rin yung mag-judge kung gaano nga ba siya kalinaw. So, ito yung sample shot or yung recordings niya sa settings ng day and indoor yung camera niya. Kung makikita nyo dyan, malinaw naman yung recordings niya, indoor pa to, and okay yung kanyang recordings, malinaw naman. And I can say na marirecognize nyo yung clear recognition ng face for up to 7 to 10 feet dito sa Crater 2 nang naka-day setting siya. Ito naman yung mismong recordings during the night time or walang ilaw dito sa mismong kwarto at naka-on yung night vision niya. At i-compare nyo naman siya dito sa naka-turn off yung night vision niya and as in, halos wala na kayo makita dito sa mismong recordings niya. Kaya ang galing talaga kapag naka-night vision yung mga IP camera kasi tayo wala na tayong makita pero dito sa recordings niya, lahat ng pwedeng makita sa scene is nare-record pa din niya. And lastly, pakita ko sa inyo yung recording niya outdoor ng well-lit para makita nyo yung pinaka-maximum resolution nitong IP camera natin or nitong Crater 2 kung ma-maximize niya yung mismong 3 megapixel niya. Ito yung sample recording para mas makita nyo siya ng mas malinaw. At yan na nga yung recordings natin dito sa Crater 2 ng indoor and outdoor. And kayo na yung mag-judge kung okay nga ba sa inyo yung quality ng recordings niya o hindi. At yun, indoor and outdoor yung recordings natin. Pero ito lang, itong mga ganitong design ng IP camera is design talaga siya for indoor. Pero depende lang sa inyo kung gagamitin nyo siya for outdoor. At yun, comment ko lang sa kanyang 3 megapixel and based sa mga recordings na na-record ko dito, masasabi ko na okay yung 3 megapixel niya at na-maximize siya. Lalo na sa mga well-lit situation o yung mga maliliwanag talaga na scene, mas ma-maximize at mas buo yung mga details sa recordings niya. And lastly, dito na sa kanyang video playback, kung okay nga bang mag-review dito ng footage, kung madali lang ba. Yes, madali lang din siya dito mag-review ng footage, gaya sa ibang application ng IP Cam. So dito kapag naka-enable sa motion natin or sa recording natin yung mga motion detection, yung sound detection, pagdating sa video playback, pwede nating ma-filter out yung mga walang motion sa mismong recordings para mas madali nating ma-identify yung mismong scene. At naka-highlight naman sa mismong scene natin yung mga motion na na-track na niya. And good thing din dito, meron tayong option kung gusto nating continuous recording or yung may mga event lang na i-record niya gaya ng sound detection or motion detection para na rin ma-save natin yung space natin sa ating memory for longer recording days natin dito sa Crater 2. Dito sa application ng MyAnki app para dito sa Crater 2, may mga settings pa ako na hindi na ipakita sa inyo. Pero i-flash ko na lang dito sa screen para may idea kayo para sa mga settings na hindi nyo nakita at para kung may tanong man kayo, may comment nyo sa baba at masagot ko rin para sa inyo.
Overall, okay nga ba itong Anki Creator 2? Para sa akin, yes, okay siya dahil sa mga features na in-offer niya. At dahil nga connected ito sa internet, siguradong magagamit natin yung mga features na in-offer nito. Pagdating naman sa kanyang camera quality, yung 3 megapixel, kaya nga nasabi ko na ma-max out niya yung resolution, lalo na sa mga daytime recording niya. At yun, just in case na interested kayong i-check ito sa market, so available siya sa Anki website. So lalagay ko na lang yung link nila sa description box. At parang sa price ito, as of the moment, nasa $29 siya. Pero may mga coupon sila and discount. So, lalagay ko na lang din sa description box. At yun, hanggang dito lang yung video natin dito sa Anki Creator 2. At kung may tanong ka, comment down below para susubukan natin sagutin. At syempre, kung gusto mo itong video na to, huwag mo itong like at mag-subscribe ka na din. And see you on the next one.